Hello, hello, magandang hapon sa ating lahat. Makulimlim po ngayon dito sa Ormoc City. Ako naman po si Maureen Rose Mejia Villar, the Political Labandera 4.0 sa aking podcast. At ito po ay kadalawang podcast episode po tayo ngayong araw at madami po tayong tatalakayin. At ito po ay tungkol sa mga maiinit na mga balitang politika. Politika po ha, pero mamaya meron konting showbiz. Kasi mga showbiz po yung may showbiz po na na involved. So, simulan na po natin at para masulit ang isang oras ng ating pagkikwento. At ang unang-unang po natin na pag-uusapan tungkol po sa ito pong guni-guni, mundo ng guni-guni ni Vice President Sara Duterte. At doon po sa ah, doon po sa mga sumusubaybay sa ilang araw na ingay ng Vice Presidente natin ito pong act Teachers Party List na pinamunahan po ni Representative Antonio Tino nag-react po at sinabi po niya, ang description po niya sa ating Vice Presidente ngayon, nabubuhay sa sariling mundo ng guni-guni. In English, living in a world of her own imagination. Oo. Ano po yung ngayong word na yon? Mabenta po yung word ngayon na imagination. At mamaya-maya po tatalakayin din na po natin kung bakit na medyo yung mga supporters po ng mga Duterte or identified ninyo na mga supporters ng mga Duterte sa larangan ng politiko or sa larangan sa labas ng show business, bentang-benta sa kanila po ngayon ang salitang imagination. So, yun nga po, um, ito, hindi, ang hirap kasi po, sa mga nakapanood nung interview po ni Vice President Sara Duterte sa SMNI, nung kamakailan lang, ini-interview siya ng sarili ng uh, mga identified din na social media influencers. Sumakit po yung ulo ko, sumakit po yung ulo ko sa kanyang pinagsasasabi. At mahaba po yung interview na yon. So, yung minarapat ng iba kong mga kilala na i-segment yung kanyang mga tinalakay na mga topics, mga sagot niya sa mga tanong sa kanya na alam po natin naman na scripted. Pero sometimes kahit na script, nakikita po ninyo yung ni Sara Duterte, yung sagot, the way po sumasagot yung vice presidente natin sa klase ng way, para siyang lumilipad po yung isip kung napapansin ninyo. At isa na po ang nakakapansin itong mga teachers na parang umalma sila nung si Sara Duterte nagkwento-kwento about transparency. Na alam po natin na yung word na yon kasama po yon sa kina-allergican ni Sara Duterte na word na accountability. Allergic po ang Vice Presidente ngayon ng Pilipinas sa mga words na accountability at iyang transparency. At natatawa tayo kahit alam naman hindi po tayo hindi po tayo makabayan black. Hindi ko po to gusto si Tino. Si Representative Tino sa totoo lang hindi ko po yan gusto. Pero yung pagsasabi niya in a way na sandali lang Madam Vice President, huwag kang mag uh, huwag kang magsabi-sabi or magsabi-sabi ng transparency or magdemanda ng transparency sa ibang tao, sa ibang ahensya ng gobyerno, kung siya mismo, kung si Vice President Sara Duterte allergic sa salitang 'yan. Wala po yung iba po ang salita sa gawa. Kahit ka na magsalita na let's say si Sara Duterte nagyayabang na siya po ay transparent.
Di ba? Narinig natin, transparent siya, ganito, ganyan. Pero yung ginagawa niya po, lihis pa sa pagiging transparent. Lihis po. Ayaw ni Sara Duterte isailalim ang kanyang sarili sa due process. Ayaw po ni Sara Duterte isailalim ang kanyang sarili sa oversight functions ng House of Representatives para sa tanungin lang siya kung saan po niya dinala yung kanyang mga confidential funds. Yun. Matagal na to, long standing na po ito eh. Kung napaliwanag lang po ng maigi, maayos at maliwanag kung saan niya dinala yung unang confidential funds niya, yung 125 million noong December 2022 na nalaman noong December 2023 na kanya palang ginasto in 11 days during the holiday season noong December 2022, kung sana lang man napaliwanag niya yon noon pa, wala sana tayo ngayon na hindi sana tayo nagkikwento na ngayon, hindi siguro mas malamang hindi magrereklamo ang ACT Teachers Party List sa kung saan man napunta yung 125 million at saka sa kabuuan is 612 million na confidential funds na nilaan sa OBP at sa DepEd noong mga panahong yon, 2022 at 2023 hanggang umabot yata ng 2024 na hindi na siya binigyan. So, yun nga, natatawa tayo kasi ang si Presidente nagde-demand na maging transparent ang ibang mga ahensya ng gobyerno, pero siya hindi pa rin siya ayaw niya humarap. Sinasabihan niya kahit pa naman noon nung pinakauna pang impeachment complaint na sabi niya gusto niya ng bloodbath, pero ang lumabas nagpalaban siya sa Korte Suprema. Sabi niya haharapin niya ang mga aligasyon laban sa kanya sa tamang forum. At meron na yung tamang forum sana nung impeachment trial doon sa Senado. Ready na po sila last year. Hindi naman kasi nagpalaban siya, nagpumitisyon siya sa Korte Suprema at naghanap ng teknikalidad para hindi niya harapin yung kanyang dapat sanang hinaharap na pagtatanong ng taong bayan kung saan niya dinala yung pera ng taong bayan. Kahit man ito ay nasa ilalim ng paggagastos ng confidential funds. Hindi po yon sapat na rason na hindi na lang ipapaalam sa mga taong bayan kung saan napunta yung buwis ng bayan, yung mga buwis ng bayan na ginagamit ng gobyerno dahil lang confidential. Nagtatago sila sa salitang confidential. At ganoon nga, parang hindi niya mapansin. Nagtatago sila, yung kampo ni Sara Duterte, nagtatago sa mga salita, confidential. Nagtago siya sa 1-year bar rule. Kaya hindi po natuloy ang impeachment noong yung una, last year. Allergic si Sara Duterte sa salitang accountability. Ayaw niya harapin. Magaling lang siya magsabi na haharapin niya, sasabihin niya, i-explain niya. Allergic din siya sa transparency na word. Madami siya sinasabi at yun nga, yung pinaka-last po niya na interview na kinonduct ng SMNI, sumakit po yung ulo ko, sa totoo lang. Kasi tinatanong siya, pero hindi niya po talaga sinasagot yung tanong. Madami siya, kung napanood niyo po, example, kung yes or no question lang po ha, ang answer mo sa tanong ay yes or no. Sa kanya hindi. Meron siyang intro, middle, at saka outro, word salad.
Nag-word salad po si Sara Duterte tapos sumisiwil siya to the point na you will realize na pag natapos na siya sa outro niya, na supposedly ina-answer niya yung question, na you will realize after a few seconds na hindi niya sinagot yung tanong. Hindi niya sinagot yung tanong at makikita po ninyo sa kanyang facial expressions at sa kanyang eye movements na may something. meron po siyang something. Meron po siyang something. At hindi ko alam kung bakit hindi po nakikita ng kanyang mga supporters yung may something siya, may something sa kanyang pananalita, the way na nagpa-function ang kanyang utak, paano niya pinoproseso sa kanyang pag-iisip, ang kanyang sinasabi, lumalabas sa kanyang bibig. Kung talagang pagpapakinggan nyo, akala nyo, pag pinapakinggan nyo siya, magsasalita si Sara Duterte, akala nyo marunong. Diba? Pero sa totoo lang, kung i-digest niyo yung kanyang sinasabi na, wala po kayong matututunan. Hindi niya, walang sustansya. So, yun nga po, kahit man tayo hindi makabayan black, pero hindi lang po tayo, it seems na hindi lang po tayo ng mga supporters ni PBBM, ang mga loyalista, hindi lang tayo ang nakakapansin sa mga something ni Sara Duterte. Pati yung mga pinklawan, dilawan, yung mga sabihin na nating leftista, left-leaning groups, napapansin nila yung napapansin natin. Ang hindi lang po nakakapansin ay yung mga supporters nila. Kasi possibility po na yun nga po, kung member po kayo ng kulto, yung mindset ninyo, yun, pare-parehas halos. Ganun. So, yun na nga po, para ito, last na to sa topic na to. Kung talagang interesado o talagang interesado si Vice Presidente sa transparency, yun na nga, isailalim na niya ang kanyang sarili sa isang impeachment. Impeachment, hanggang mapunta po ang impeachment sa Senado. At once po na let's say, yun nga, alam na po natin sa lower house, nag-deliberate na sila doon sa form and substance ng dalawang remaining impeachment complaints laban kay Sara Duterte at nakitaan siya ng sufficiency and substance. Ngayon po, iaakit na po yan. Hanggang iaakit sa plenary, siguro pagbobotohan, hanggang pag nabotohan at karamihan ay binoto na kailangan na i-transmit doon sa Senado, itatransmit po yan agad sa Senado at mapipilitan na po ang Senado na mag-convene as an impeachment court. At wala na pong maghahadlang na kagaya ni dating Senate President Chis Escudero sa salitang forthwith. Kasi iba na po yung Senate President. At yung Senate President ngayon, I think, nakakaintindi sa tamang meaning. Ibig sabihin, pag sinabi ng forthwith. So doon po, kung gusto ni Sara Duterte ipagtanggol ang kanyang sarili, linisin ang kanyang pangalan at ipakita sa taong bayan na tama ang ginawa niya at wala siyang ginawang mali sa paggasta ng confidential funds niya, ipakita niya sa taong bayan kung ang inaaligasyon sa kanya regarding sa kanyang SALN at unexplained wealth, mapaliwanag niya yun maigi at mapaliwanag niya at ma-prove niya na hindi niya pinagbantaan patayin ang presidente ng Pilipinas o hindi siya by some miracle napatunayan niya, nakumbinsi niya ang impeachment court na hindi niya sinabi yung sinabi niya noong November 23, 2024 ng madaling araw na nangontrata na siya ng mamatay tao para patayin si Presidente, si First Lady at dating former Speaker Martin Romualdez. Siguro naman siya po ay ma-acquit. Ma-acquit siya
ng impeachment court at wala na pong sasagabal sa kanyang ambisyon maging presidente ng Pilipinas sa 2028. Yun po yun. Kung yun ay gagawin niya, harapin niya at maging successful si Vice President Sara ipagtanggol ang kanyang sarili doon sa forum na yon, sa impeachment court, sa Senate. Pero pag hindi, pag maghahanap na naman siya ng teknikalidad, delay, magpapalaban na naman siya sa Supreme Court, whatever, or hindi niya ma-prove yung sinasabi ko sa inyo, yung kanyang pagbabanta, siya po ay posible, highly likely po na hatulan ng guilty ng Senado. Kahit na po ngayon ay may nagyayabang na meron daw siyang numero sa Senado. Pero pag ang taong bayan pakitaan po ng ebidensya, tapos lumihis yung mga senador, alam niyo na kung ano mangyayari. Baka may mangyari na hindi po magagalit ang hindi po magagalit ang mga taong bayan sa administrasyon ngayon, kundi magagalit ang mga taong bayan sa Senado at sa mga Duterte. Yun po yun. So, ang advice ko po, unsolicited man, kaya Sara Duterte, harapin niya na sa impeachment court. Wala nang paligo-ligo na ayusin niya yung kanyang mga depensa, ayusin niya yung kanyang mga resibo para ipagtanggol ang kanyang sarili doon sa impeachment trial court. At kung siya po ay acquit sa impeachment trial, yun na nga, pwede siyang malaki po ang chance niya sa 2028. Pero pag siya po ay nahatulan ng guilty sa impeachment, sa kanyang impeachment trial, ay hindi na po siya makakatakbo sa 2028. Sa kahit anong posisyon sa gobyerno, hindi na po. Kahit appointed position, hindi rin po pwede. Hindi na po siya makakatakbo pag siya po ay nahatulan ng guilty sa impeachment. At hindi lang yun magtatapos doon sa impeachment, magiging po siyang private citizen pag siya po ay na-impeach. At kahit po siya private citizen na, wala sa gobyerno, pwede po siya habulin pa rin. Pwede po siya kasuhan ng plunder. So, yun po. Kung matapang or maisog si Sara Duterte, harapin niya na to. Kasi the longer it takes for her to delay the inevitable, well, yun na nga. Alam na po natin ang resulta. Diba? So, yun nga. Madami siyang sinabi po doon sa interview. Ito po yung Vice Presidente na ngayon ay lumalabas lang sa social media, sa TradMed, na walang ibang bukang bibig kundi manira. At ang kanyang fixation po ni Vice President Sara Duterte ngayon, obviously, is the President, si PBBM po. Fixated po ang Vice Presidente sa trabaho ng Presidente, kasi siguro ganun po talaga ang nangyayari kung ikaw po ambisyosang gustong maging presidente agad, ikaw yung tipong meron kang tinatawag natin sa psychology na main character syndrome. Sa mga pahayag po ni Vice President Sara Duterte the last 72 hours, I think, 72 hours, yun po yung kanyang madami siyang binibida-bida sa kanyang pinagsasabi. At isa na po ito, yun nga, yung kinukumpara niya yung kanyang sarili kay PBBM. Pinapakita niya na mas magaling siya kay PBBM. Isa na doon yung binida niya na madali lang daw mag-arkila ng eroplano na mag-rescue at mag-evacuate ng ating mga kababayan o mag-aeroplano para ma-evacuate ang ating mga kababayan doon sa Middle East. Kasi po ginawa na daw nila yon noong panahon ng COVID, na may mga na-stranded na taga Davao, taga Mindanao
na kanilang in-evacuate from Manila to Davao. Sumakit po yung ulo ko nung nakita ko yung segment na yan doon sa kanyang interview. Pinagyabang niya na ang kadalian, that it is so easy to transfer people. Hindi ko alam kung saan po hinuhugot ang klase ng logic ni Vice President Sara Duterte. Alam ko po na abogado siya. And we expect na lawyers to have a high logical skills tsaka comprehension. Di ba? Pero ito po yung abogado na parang hindi marunong hindi yata marunong mag-compartmentalize or something. The word is delegation. Anyway, kinumpara niya yung ating local flights dito within our sovereign territory, the Philippines, sa paglabas, international flights. Anuhin natin ha. Sabi ni Sara Duterte, nung panahon daw ng COVID pandemic, madali lang daw sila nakarenta ng chartered flight para sa kanilang mga kababayan doon sa Davao para madala galing Manila papuntang Davao City. Okay, good. At alam po natin na hindi ko alam kung paano nasabi na madali. Pero if I remember this correctly during that time, it also took about a month for that chartered flight to happen, for that movement to happen by plane. It took about a month na negotiation, ganun for Davaoenos or Mindanaoans na madala sa Mindanao, sa Davao City, at doon sila ma-quarantine. Good. That was good. Kahit may mga red flags po kasi sinabi ni Sara Duterte, ang ginamit daw niya paggasta sa pagrerenta na yon at yung ginawa na yon, pandemic funds, COVID funds. COVID funds po. Well, siguro, isipin na lang natin, at that time, talaga, emergency. Sige, palipasan na lang natin. Yung eroplano po, nung COVID, nagta-travel po within our territory. Open space po ang Pilipinas. Kasi local flights lang man. Wala siyang kailangan i-negotiate na diplomatic whatever, diplomatic request na mag-landing ka or whatever, kasi nasa within our territory lang. Pilipinas lang po umiikot yung eroplano. So meron pong control tayo sa travel within our sovereign territory. So madali talaga. Well, madali kung dito lang sa atin kasi wala pong lumilipad. Safe space po. Ang airspace natin is safe. Walang lumilipad, hindi tayo mag-expect na may mga lumilipad na mga drone or lumilipad na mga missile kung sa panahon ng gera. Wala po. COVID po 'yon, pandemic 'yon. Virus po yung kalaban natin noon. Virus at time, araw. Kasi po mabilis po yun ang COVID. Very fatal po sa mga natamaan po ng COVID. Isa na po ako doon. Pero nakasurvive po tayo. So nakakatakot po yun time na yun. At yun nga, hindi po natin kalaban nung panahon ng pandemic ang mga missile. Ang virus po yun. So hindi ko maintindihan bakit kinukumpara ni Sara Duterte ang pag-aarkila ng chartered flight tapos ipapadalhin doon sa Middle East ngayon na alam po natin magulo dahil sa gera, active po ang gera doon ngayon within the Gulf states. Papadalahan niya, magta-charter siya ng plane para mag-rescue doon. Sarado po yung airspaces doon. Kung gusto po, ang ini-imagine lang po natin na harapin na mga kababayan natin ngayon, kung talagang nagkakagulo na doon, kailangan po sila mag-land,
travel by land papuntang Turkey. Isa po sa mga zone doon na pwede silang makaikyas is Turkey. Bababa po sila from there, bababa sila sa Africa. Pwede sila bumaba sa Africa. Pero maano po yun, disyerto po yun. So, ang iniisip ko is, yun nga, Turkey is pwede, from Turkey, papunta sila ng doon sa kabila. Hindi papunta dito kasi hindi papunta sa east. So, hindi ko alam kung bakit na sinasabi ni Sara Duterte na madali. Dahil sabi lang ng kanyang kaibigan na nakaalis na daw sa Dubai. Ano ba yung kaibigan mo na yan? Ano ba yan siya? Membro ba yan siya? Or nagtatrabaho ba yan siya sa embassy doon? Staff ba yan siya ng ahensya doon ng ating gobyerno? Bakit tayo magsalig sa isang tao lang nagsasalita? Di po ba? Kailangan dapat meron tayong ano ba talaga ang totoong nangyayari doon? May mga updates from the ahensya, hindi lang sa kaibigan mo na may pwedeng maging bias na opinion or report. So, yun nga, kinukumpara ng Vice President ng Pilipinas ang air travel sa local, within the Philippines, doon sa aalis ng ating bansa. Na alam po natin na dapat po sumasailalim po ng mga diplomatic request, yung mga ganyan. Kasi hindi na po natin airspace yun, doon, pupunta doon. Lalong-lalo na kung sarado po ang air travel. At ang mga delikadong lugar doon habang nagigera sa isang lugar, ang mga po na vulnerable na mga lugar ay number 1 po, airports. Yun po. Di ba? Airports po yung tinatarget. So kung magpapadala ang Pilipinas doon ng bara-bara lang, nang walang pahintulot, walang coordination doon sa country. Tapos, example, Dubai. Sige, nakarenta tayo ng isang charter flight papunta ng Dubai para mag-rescue at mag-evacuate ng ating mga kababayan. Tapos, binobomba ng Iran ang Dubai. At nandoon yung eroplano natin binomba sa airport ng Dubai. So far, ang update na po sa Dubai na ang UAE po nasa state of war na kasi nga binobomba sila ng Iran. So imagine, the word is in Bisaya is tuga-tuga. Yung bara-bara pupunta ka doon. Nag-arkila ka, punta ka doon. Kukunin mo with the intention na kukunin mo nating mga kababayan. Pero hindi ka nakipag-coordinate doon sa country na lalapagan mo ng eroplano. Tapos, yung Iran, kahit yung Iran po ngayon, nandadamay. Parang ginagawa po ng Iran, nag-i-strapping na lang po sila sa lahat ng Gulf states ng kanilang mga missiles kung sino matamaan. So kung nandun na yung chartered plane ni Sara Duterte sa Dubai Airport at binomba, nalulan na ang ating mga kababayan doon sa eroplano. Paano yan? Kanino kasalanan yan? Sinong sasagot niyan? Siyempre yung nagbida-bida. Ikaw nagbida-bida na kaya mong gawin. Pero yun nga po, sa salita lang po si Sara Duterte. Hanggang sa salita lang yan siya. Salita. At once siya, yung tipong ikaw salita ka ng salita, yung mayabang ba? Yung mayabang, ganito yung mayabang. Salita ng salita. Tapos kung patulan ka na ng mga nakikinig sa'yo at nag-o-observe sa'yo, sige nga, i-challenge ka. Sige nga, gawin mo na. Huwag niyong asahan yan gumalaw. Ganun po ang mayayabang ng mga tao. Mubuka lang, pero pag sinabi mo na, sinakyan mo ang kanyang trip ng pagyayabang, sige, gawin mo. Hindi na po yan gagalaw. Kasi hindi naman talaga nila kaya. Yun nga, yun po mayabang. Ganun po talaga mga mayayabang.
So yan, hindi po ganun, hindi na po ganun. Hindi, iba po ang kalaban papuntang Middle East ngayon. Missiles po, kasi may gera doon, hindi virus. Oh. At hindi na po yan local travel, air travel. Lalabas na po sa ating airspace. At pupunta sa ibang airspace na ibang bansa na kailangan tayo mag-request kung pwede tayo makapasok. Kasi kung hindi po tayo mag-request at hindi niya alam na papasok tayo, tayo po ay pwede nila bombahin ang eroplano, i-shoot down nila yung eroplano. Hindi yun naisip ng Vice Presidente ng Pilipinas na abogada. Saan ka nag-aral ng abogasya, Vice President? My God, ganyan ba ang ganyan ang kalidad ng pag-iisip ng mga alumni ng abogasya ng kung saan ka man nag-eskwela? Disappointing. Very disappointing. At kung kayo ay nag-graduate sa law school, kung saan nag-graduate si Vice President Sara Duterte, I advise you to rethink or expand your brain or expand your mindset. Kasi yung klase, yung kalidad ng pag-aabogasya ng Vice President ng Pilipinas na alumni ninyo, parang mababa. Low bar. Mababa po. Mababang kalidad. Oh. Maapektuhan po ng Vice Presidente the way she presents herself in public, the way she speaks in public, during live stream, podcast interviews, the way yung kanya, makita nyo how she thinks on her feet habang siya ay ini-interview, it will reflect sa kanyang institution kung saan niya natutunan yan. Diba? So, ewan ko lang. Good luck po sa mga nag-iisip ng ibigay kay Sara Duterte yung ganyang klase ng mga suhestyon na hindi sakit ng ulo. Na kinukumpara yung sitwasyon na pandemic sa sitwasyon ng gera. Kung ako sa iyo, VP Sara, palitan mo yung palitan mo yung PR mo, yung mga brainstormers mo diyan, yung mga strategic tacticians mo diyan. Instead na makatulong sa imahe mo, kasi alam namin na hinahype ka nila, hindi, nagbuka ka pang tanga. Sorry for the word, nagbuka ka pang tanga. Real talk lang. Nagbuka kang tang-GA sa sinabi mo na madali lang yan mag-rent lang ng airplane tapos punta doon, kunin balik. I think you need the Vice President needs to know the meaning of the word nuance. Kasi wala siyang hindi niya alam kung ano yung nuances ng isang bagay na kagaya niyan. Hindi siya pwede maging presidente kung ganyan ang mindset niya po. Hindi siya pwede. Hindi siya fit maging, kung ganyan ang mindset ni Sara Duterte, akala na lahat easy lang. Hindi siya pwede. By the time kung siya po ang magiging presidente, bigyan ko kayo ng senaryo. Kung si Sara Duterte po ang magiging presidente ng Pilipinas, magiging lang yan siya. Either magiging puppet yan siya, na ibang tao yung nag-uutos sa kanya, which is possibility yung kanyang ama, kahit nasa dahig, yung magiging puppet lang siya ng father niya. Or, kung hindi rin po siya magpadikta sa father niya, si Sara Duterte po ay yung tipo magiging diktador. Tapos iuutos lang niya ang lahat ng dapat niyang gawin
doon sa kanyang mga subordinates. At hindi yan siya gagalaw. Iuutos lang po niya. Kagaya po ng ginawa niya sa DepEd. Hindi man lamang siya nag-self, doon sa DepEd, di ba po na sinabi niya na wala siyang alam. Hindi niya alam. At saka inaasa niya lang yung trabaho sa DepEd bilang DepEd Secretary doon sa mga kanyang mga closed-in na experts na sinasabi niya. Kung ikaw po ay gusto mo maging presidente, training po yon. Kahit sabihin mo, kahit even if you're being honest na wala kang alam, ang dugtong dapat sa sinasabi mo na yon, wala kang alam, pero willing ka malaman o alamin kung ano yung trabaho mo. At yun po ay hindi sinabi ni Vice President Sara Duterte noon. Inasa niya, ang sinabi niya ay inasa niya sa ibang tao yung trabaho na yon kasi hindi niya yon background, yung education. Tamad po siya. At yun ang gusto maging presidente ng mga DDS. Oh, Diyos ko po. No, not good. So, speaking of Sara Duterte, yung kanya pong mga yung kanya pong mga mga social media influencers. Alam naman po natin na si Sara Duterte mismo ay pro-China. At and the next topic na ating tatalakayin ngayon, itong patungkol po sa China at saka sa mga espiya. Opo, naglabas po recently ang National Security Agency or Council ng announcement na natukoy po nila, may natukoy sila mga Pilipino na espiya, social media influencers na nag-iispiya dito sa atin para sa bansang China. Ulitin ko ha, mga Pilipino po sila, pero sila po ay nag-iispiya sa atin para sa benepisyo ng China. At yung po nga nahihilig sa mga gaming, yung mga mobile gaming, isa pong app, isang game, Tetris. Isang game, Tetris po ay na-identify ng kahit ng militar natin na Chinese link. Yun. At yun po ay natitrending. At yun po ay ginagamit ng China para ipa-espiya sa atin dito. At ang ginagamit nila ay ating mga kababayan. Whether knowingly or unknowingly, voluntarily or involuntarily, is besides the point. Kasi ang tanong dito is gumagawa ka ng isang bagay na hindi nakakabuti sa ating bansa, kundi pumapanig ka sa isang bansa na gustong sakupin ang West Philippine Sea, ang ating teritoryo doon. So, anong klase kang Pilipino? Kung ganon. Kung yung interest ng China ang isinusulong mo, hindi yung interest natin, at nagagalit ka pa, kung may ginagawa ng paraan natin mga kapwa Pilipino na i-assert yung ating i-assert yung ating right na sa atin yan. Sa atin ng West Philippine Sea, sa atin yung Kalayaan Island Group, sa atin yung teritoryo dyan. Di ba? Pero it seems na yun nga po, yun parang kung nag-iinganyo sila sa mobile app na yon, at totoo pong may pera na pinapadala to GCash, mga ganun. May totoo pong pera na pinapadala. Hindi pa ako nakaka-experience niyan kasi hindi po na ako masyado mahilig mag-mobile games. Kung magmo-mobile games ako, nasa Candy Crush lang po ako, or sometimes hindi naman din ako nag-games, di pa ako mahilig. Mas ang hinihiligan ko po online yung mga online shop.
So, yun lang po ako, hindi ako siya ng pero ang ating mga otoridad ay na-identify po na ginagamit na po ang itong klase ng mga technology para mag-espiya at ginagamit po ang ating mga kababayan para mag-espiya para sa kanila. So, titingnan natin kung ano po ang kahihinatnan nito. Alam ko po naglabas sila, alam na po nila, natukoy na po ng National Security Agency kung sino-sino itong mga social media influencers na ito. Hindi po natin alam kung sino-sino sila, pero meron tayong idea, meron pong listahan, pero siguro malalaman din po natin kung sino-sino sila once na po maklaro talaga. So for the meantime, I advise all of you kung nahihiligan po kayo sa mga ganyan, mga mobile apps, be aware and mindful kung ano po yung dina-download ninyo sa inyong mga cellphones. Diba? Tingnan po niyo maigi. At wag po kayong masilaw yung may lumalabas kasi po ng mga ads dyan, yung mga kagaya ng scatter, yung easy money po, yung mga ganyan, easy money. Yung mga online gambling, mga ganyan. Download, yung gusto, kung hindi kayo mapigilan, download the app at your own risk po. Yun na lang po yung masasabi ko sa inyo. I-download nyo yung at your own risk. Responsibilidad na po ninyo yung kung magda-download kayo ng mga ganyang klaseng app, wag po kayo magtataka kung one day may magtutok-tok na sa inyong may magtutok-tok sa inyo, sa bahay nyo, sa opisina or whatever at tanungin na sabihan kayo na ba't ganyan or tanungin, iimbitahan kayo sa presinto yung mga ganun na mga senaryo. So, yun lang po. Ang tanong ko lang po sa mga Pilipino na ganyan, yung sinusulong yung China, hindi yung sa Pilipinas. Hindi po tayo nananawagan na atin pong alipustahin ang ating mga Chinese, yung mga Chinese ba, yung mga nationals dito sa bansa. Alam po natin marami sila. At hindi po tayo nag-aalipusta ng mga ating Filipino-Chinese, yung mga Filipino-Pinoy, Chinoy. Kasi po Pilipino po sila, kahit po yung kanilang ancestry, yung mga ninuno, Chino. Ako po, meron naman akong Chinese blood, pero Filipino po sila. So, ilugar din po natin at ilawakan ng pagkaintindi ang kaibahan po ng gobyerno ng China doon sa kanilang mainland at sa mga tao. Hindi po lahat ng mga Chino masama. Pero kagaya rin po ng human nature, kahit ano pong race, kahit ano pong nationality, may Pilipino man o Chinese man, meron po talagang tawag dito, mga salbahes talaga. Meron na rin po salbahes. Kung may Chinese na salbahes, meron din pong Pilipino na salbahe. Kung meron pong Amerikano na salbahe, ganun din na po sa ibang klaseng mga citizenship. Meron po talagang salbahe. Pero kailangan po natin lawakan ng ating pag-iisip, pag-iintindi, at we have to be mindful. Di ba? I mean, be a human being. Yun lang masasabi ko. So, next. Speaking of being a human being, ito po ay hindi po sa akin human being. Bilang babae, ngayon po ay International Women's Month, National Women's Month. Women's Month po ang buwan ng Marso. Diba? At Women's Month, speaking of being a human being, ito pong next topic natin ay baboy po ang ating tatalakayin. Ang pagbababoy ng mga kalalakihan sa babae, sa isang babae. Baboy. Yun ang babastos ng babae, tawag ko doon baboy. At ito na nga po. Ang kwento, balikan natin kasi hindi pa po natatapos. Ang kwento po ni Bong Suntay
sa kanyang sinabing pagnanasa sa actress na si Ann Curtis Yusuf during a congressional hearing last week. Nasabi ko na to sa isang interview ko din na hindi ko alam kung anong tingin ni Bong Sungtay sa mga kapwa niya membro ng House Committee on Justice nung panahon na yon. Nakalimutan yata ni Bong Sungtay na yung mga kaharap niya doon, kapwa niya representante doon, ay hindi niya mga barkada. Yung kanyang pinupush na conversation at narrative ay sa level lang po yun ng mga kabarkadahan. Kayo lang po. Kung talagang close na close mo yung mga kainuman mo, kabarkada mo, pwede yung ganun kayo mag-istorya. Pwede yung ganun na level na kamanyakan ninyo within your group. Pwede nyo yun. Magmanyak-manyak kayo. Mag-story-story kayo mga manyak-manyak ninyo doon sa grupo ninyo. Pero to say it in front of the Philippines, live stream po yon. Naka-live stream po sa buong Pilipinas yung hearing na yon ng House Committee on Justice na tinatalakay po ang impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Nanonood ako noon. Hindi tayo magkabarkada, Bong Sungtay. At nung sinabi mo yon, imagination mo, I was expecting na you should have stopped there. Or at least used another analogy. A more friendlier parental guidance analogy. Kasi hindi lang po may mga bata din po nakikinig, may mga menor de edad po, hindi maiiwasan nakikinig sa live stream na yon. To say out loud in public na nag-iinit ang iyong kalamnan nung nakita mo si Ann Curtis sa Shangri-La. At sasabihin mo pa na walang sexual connotation yon sa harap ng dalawang babae na chair ng House Committee on Justice na si Representative Luistro at co-chair na si Representative Zamora, mga babae. At kahit yung mga kababaihan doon na membro ng House Committee on Justice, sasabihin mo na nakita mo isang babae na seksihan ka, tapos naseksihan ka, nagandahan ka, nag-init yung kalamnan, at nag-imagine ka na gusto mong gawin sa kanya. Gustong gawin mo sa kanya pero hindi mo tinuloy kasi ini-imagine mo lang yon. Tapos hindi ka naman makakasuhan sa iyong imagination. Yun po mga kaibigan ang simula po sa psychology na tinatawag natin na rape theory. I'm sorry to say, rape theory na po yan. Yung iniisip mo na meron kang gagawing kahalayan sa isang babae. Meron kang iniisip na kahalayan sa isang babae tapos hindi mo lang ginawa. Tapos sasabihin mo na malilibre ka kasi hindi mo naman ginawa. You didn't act on it, ini-imagine mo lang. Yung imagination mo sana, you should have kept to yourself. Yung ganun na mga malalaswang thoughts, you should have kept to yourself. Kaso hindi. Sinabi mo in front of the world, the Philippines, on live TV, on live stream, on social media. You cannot get back on it. And it is not, do not gaslight the entire nation to sabihin mo, yung imagination mo ay hindi immoral. Rape theory po is immoral. Yung iniisipan mo pa lang na halayan ng isang babae dahil nang-init ka, dahil sa kagandahan niya, sa kaseksihan niya, rape theory, it falls na po to a rape theory. So yan, hindi po yan human na hindi po yan decente na hindi po yan napofall sa decente na tao or pagkatao or decente na lalaki. Yan po ay baboy.
baboy na yung ganyan. Nag-iisip ka ng rape theory and then thinking and you ano tawag ito? Ipagtatanggol mo pa yung sarili mo sa iyong rape theory dahil at palalabasin mo kasalanan pa ng babae na siya ay maganda, siya ay sexy. Binabaliktad mo yung binibiktima mo ng iyong kahalayan ng imagination na yun pa yung babae na may kasalanan dahil siya ay maganda. Siya yung pinagnanasahan mo, yun pa yung may kasalanan. Paano nangyari yon? Si Ann Curtis po, babae po, hindi po niya kasalanan na maganda siya. Hindi po niya kasalanan na sexy siya. At ang trabaho po niya, alam po natin, nasa entertainment industry. Sa lahat-lahat po, syempre, meron po sila kailangan i-maintain. Kasi yan po yung kanyang bread and butter. Kasi, bread and butter po niya. Alam po natin siya na sexy siya. At siya po ay na-feature sa mga glossy magazines, sa mga sexy magazines. At nakita po natin siya nagdanamit ng mga sexy kasi nga yun po yun. Pero yun po ay kanyang trabaho. At yun yung kinakitaan niya. We respect that. Diba? At least siya meron siyang may control siya sa anong kanyang gagawin sa kanyang katawan. Diba? To make someone feel na yung kanilang work hindi decente kasi sexy sila, nagdadamit sila ng sexy, tapos ikaw hindi mo mapigilan ang pagnanasa mo sa kanilang katawan sa iyong kita. Hindi po yung problema ng babae, problema na po yun ng mga lalaki na nalilibugan at walang self-control. Kasi po kung kayo po ay disiplinado at maayos ang pagpapalaki sa inyo ng inyong mga ina, na respetuhin ang babae sa kahit anong sitwasyon, hindi po ninyo makayang babastusin. Kahit may babae dyan sa inyong harapan naguhubad o nakahubad. Tapos hindi po automatic na parang magkakaroon kayo ng erection. Imagine, yung nanay nyo, makita nyo yung mga lalaki ha, this is a feminist standpoint na. Yung mga lalaki, imagine niyo yung mga saan ba kayo nanggaling mga lalaki, mga male species? Saan ba kayo nanggaling? Paano kayo nabuo? Saan kayo nung mga first few months sa buhay ninyo, saan kayo tumira? Di ba sa loob ng babae? Niluwal kayo ng isang babae, mga lalaki ha, mga lalaki dito ha, niluwal kayo ng isang babae. At kung minahal kayo ng babae na nagluwal sa inyo, hindi ninyo maisip na bastusin ng ibang klaseng babae na kagaya ng nagluwal sa inyo, di ba ba? Kung maayos kayo pinalaki ng inyong mga magulang. Hindi kasalanan ni Ann Curtis na maganda siya. Yes po, maganda po talaga siya at ang katawan. At yun nga po, yung mga reaction po ng mga lalaki na sinasabi nila ngayon na yun nga yung kanilang nafe-feel pag sila. Responsibilidad po ninyo yun. Natatawa talaga ako kasi ba't ganun? Alam po nilang mali si Bong Suntay noong mga panahon na sinabi niya yan. Pero dinidepensahan po si Bong Suntay ng mga kagaya ni Attorney Ferdinand Topacio, yung mga identified po na social media influencers sa mga Duterte na kagaya ni Sasot at saka ni Joey De Vibre. Ang pinapalabas nila, kasalanan ni Ann Curtis na nagtrabaho siya bilang
actress. At nagtatrabaho siya, nagdadamit siya ng mga sexy. Kasalanan ni Ann Curtis. At may free pass. May free pass ang mga kagaya nila Jay Solsa, nila Ferdinand Topacio at Bong Suntay na mag-imagine ng kahalayan sa mga klase ng babae, sa mga kagaya ng babae ni Ann Curtis dahil sa trabaho nila. Entitled. Pinapalabas nila na entitled po ang mga kalalakihan na kagaya nila na sa kanilang horniness, sa kanilang libog. Entitled sila sa kanilang libog kung yung babae na kanilang pinagnanasaan, gano'n naman ang gano'n ang trabaho. Naging kasalanan ba ngayon ni Ann Curtis kung bakit kung bakit nasabi ni Bong Suntay doon sa hearing na siya po ay nag-iinit nung nakita niya si Ann Curtis doon sa Shangri-La. Kasalanan pa ni Ann Curtis. Yun po ang mensahe ng mga nagdedepensa kay Representative Bong Suntay ng Quezon City 4th District. Ewan ko kung natutubuan ba ng mga iyanong nahiya yung mga bumoto sa kanya. I know na yung lamang lang po ni Bong Suntay sa kanyang katunggali noong nakalipas na eleksyon around 200 votes. If I'm not mistaken, 200 plus votes. Yun lang po yung ligas ni Bong Suntay doon sa katunggali niya na representative din na si Rilio. I think that is yung kanyang kalaban doon nung 2025 midterms. 200 lang po yung ligas nila, yung agwat ng kanilang votes. So, yun. Alam po natin ngayon na madami na pong nagalit at madami na pong nagsampa ng kaso laban kay Congressman Bong Suntay. Pati po yung natatawa po kami kasi pinasusubaybayan ko po to siya na issue. At sa mga hindi updated, lumabas po si Suntay sa isang interview sa I think Billionaire Channel, yes. At doon sinabi niya, pinagyabang niya din doon po na nung tinanong siya ng isang host na ano daw po ang reaction ng kanyang mga asawa or mga kaibigan sa kanyang sinabi doon sa house about kay Ann Curtis. At ang kanyang sinabi doon sa interview, tumawa lang daw ang kanyang asawang si Sheila Guevara Suntay. So, tumawa lang daw po. At yung sinabi yung kanyang mga friends, yung gano'n. Tawa-tawa lang. Naglabas po ang kanyang mismong asawa ng statement na hindi po tugma sa sinasabi ni Bong Suntay na tinawanan lang niya ang sinabi ng asawang kabastusan laban sa aktres. At siya po mismo, yung babae, nanghingi po ng paumanhin at dispensa kay Ann Curtis. Yung asawa na po ang nanghingi na kapani-paniwalang at I think kapani-paniwala at sinserong paghihingi ng apology. Yung asawa ni Bong Suntay, pero si Bong Suntay po, hindi po yung apology po ni Bong Suntay no. Hindi po sincero at yun po ang nakita din ni Ann Curtis nung naglabas na po si Ann Curtis ng kanyang saloobin regarding sa issue. Hindi po ina-accept ni Ann Curtis ang apology ni Bong Suntay sa ginawa niya. At ngayon, si Bong Suntay po nakaharap ng ethics complaint sa House of Representatives at kung ano-ano pa mga kaso dahil lang sa kanyang hindi niya napigilan na pagsisiwalat ng kanyang lustful thoughts sa isang babae who happens to be an actress na ngayon ay inaatake po
ng mga Duterte Sokmed influencers. Dahil sa pagiging maganda, magiging successful na tao sa kanyang sa craft niya, sa larangan ng kanyang sa industriya ng show business. Siya po ay naatake ngayon sa kanyang pagkatao, sa kanyang trabaho. Kasi po, entitled daw po ang mga baboy na kagaya nitong mga Duterte supporters na entitled sila sa kanilang lustful thoughts, ay sa kanilang imagination kung anong gagawin nila sa isang babae na nakikita nilang maganda at pagnanasaan nila. Entitled daw sila ng gano'n. Entitled sila sa rape theory na iniisip nila sa kanilang mga brains, sa kanilang imagination. Kahit hindi naman daw nila yon ginagawan ng action. So hanggang dito na lang po tayo ulit mga kaibigan. Natapos na po isang oras ng ating chika-chika. Sana po ay meron po kayong natutunan or kung alam niyo po na sana po ay na-update kayo kahit papaano. At yun nga po. Yan po ngayon ang The Political Labandera 4.0 dito po sa YouTube. At ito nga po ay second episode. Samahan po ninyo ako ulit. Bago yan, wag niyo po kalimutan mag-like, share, and subscribe dito po sa Nyolo or sa TPL4 sa YouTube. At doon po sa Facebook, kung kayo po ay nag-follow sa Facebook, hanapin lang po ninyo The Political Labandera 4.0. Yan, yung entire po na yan kasi wala na po yung TPL3. Na-discontinue na po ni Meta. So, The Political Labandera 4.0, i-type lang po ninyo sa inyong mga FB search. At yun po, kung gusto po ninyo magbasa, inaanyahan ko po kayo magtambay doon. Huwag po kayong tatamad-tamad magbasa kasi pag magreklamo kayo na mahaba yung binabasa ninyo, automatic ban po kayo sa page. Ayoko po na mga tamad magbasa doon. At isa pa, kung kayo po ay magko-comment doon na hindi angkop or hindi about sa binabasa ninyo or sa topic ng post ko, gumagawa kayo ng sarili ninyong topic doon sa comments thread na gusto niyo nagpapapansin kayo at wala kayong masabi tungkol doon sa topic na dinidiskurso ko, automatic doon po ban kayo. Ayoko po doon yung nagkakalat. Lalong-lalo na yung mga DDS doon na nagkakalat ng kanilang katangahan tsaka kabobohan. Yung tipong may topic ka, meron kang isang topic pero gusto nilang pag-usapan, uutusan ka na pag-usapan ng ibang bagay. Automatic ban po kayo doon. Wala akong pakialam po kung ano pa kayo. Hindi po yung TPL, yung Political Labandera 4.0 po ay para po sa mga taong mabasahin. Yung mga thoughtful po ng mga tao na iniintindi at saka mataas po ang level ng critical thinking. Yun po isa pong prerequisite ng page ko. Dapat po mataas yung critical thinking ninyo. And I do not appreciate na yung magka-copy-paste po kayo ng comment ninyo, pinapalabas nyo yung opinion ninyo, pero copy-pasted po sa ibang vlogger. No. Hindi po pwede doon sa page ko. At talagang kung balahura kayo, binabalahura ko rin po yung mga balahura doon sa page ko. So, yun. Yun po yung mga standing order doon. Kung meron din po kayo sa TikTok, hanapin po ninyo ang TPL3. 3 pa po doon sa TikTok ha. At doon po nakalagay po ang mga explainer videos, mostly in Tagalog, ng aking mga sinusulat dito sa doon sa Facebook. Nandun po sa TikTok kung naghahanap kayo ng Tagalog version at gusto lang niyo nang marinig ang explanation, doon po kayo. Maglagam lang kayo ng mga 5 to 8 minutes po ng pakikinig sa isang post, isang TikTok segment ng topic. So hanggang dito na po ako ulit. Salamat po sa mga nag-join sa akin, sa mga team replay. Sige, manood kayo ulit mamaya.
Hanggang dito lang po. Ako po si Maureen Rose Mejia Villar, the Political Labandera 4.0. And I will see you all next time sa next episode ng ating podcast. Bye-bye. Thank you. See you soon.